Hi guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, mga nagustuhan kong ugali ng mga amo ko. So yung amo ko ngayon is nasa labas lang nitong kwarto ko. Pero kasi na-stress ako kapag wala akong upload. Parang hindi productive yung araw ko kapag wala akong na-upload. So bahala sa dyan. Kailangan ko talagang mag-upload. Magsalita na lang ako ng Tagalog. So, ano nga ba yung nagustuhan ko sa kanila? Unang-una is hindi nila binabantayan yung trabaho ko. Hindi sila yung namumuna ni isang beses. Hindi ko pa narinig or na pinuna ako ng amo ko na madumi yung gawa mo, ganun. So, hindi. Kapag may gusto yan siyang ipagawa, halimbawa, may dumi yung salamin. And hindi niya yan sasabihin na sasabihin niya na sa akin, tawagin niya ako and then sabi niya, pwede mo ba akong tulungan na tanggalin ito? Sabi niya, so tinuturo niya, ayan, sabi niya, hindi ko alam kung anong nangyari dyan, pero ganyan. So ayun, sasabihin ko lang sa kanya na hindi matanggal, sabi niya, try mo uli, lagyan mo ng ganto. So ayun yung ginagawa niya, yung hindi niya ako minamanduan or sinasabihan na ang dumi-dumi, ganyan, hindi siya nagaganyan. So pangalawa is as long as alagaan ko lang yung bata, okay na sa kanya kung ano yung mga nagawa ko, kung ano yung mga natrabaho ko lang, so okay lang yun sa kanya. Naiinis talaga ako kasi gusto ko talaga yung malakas yung boses ko pag nagsalita, tapos ito parang ang hina-hina. Tapos ilang araw na yan siya nawala dito. Nung Lunes, buong araw siyang wala, so ako lang mag-isa sa bahay. Natutulog ako ng isa't kalahating oras sa tanghali, and then pag gising ko, iti-text niya ako na ito yung lulutuin, tapos uuwiin sila alas 7:30 na. Yung hindi mo makikita sa mukha nila na nakasimangot, na parang iniisip nakahilata ka lang dito, nakaano ka lang sa bahay, tapos kami nagtatrabaho, walang ganun. And nakangiti pa yan sila minsan naman aalis yan sila, nagugulat ako wala sila, kami lang dalawa ng bata. So kumain na yung bata, pag uwi may dala siyang curls, ayan, kumakain silang mag-asawa, and then binibigyan ako, sabi ko hindi, sabi niya nanghingi kasi yung bata, kaya bumaba kami para bumili. So madali lang silang kausap, and marami na din akong nabasag ng mga gamit dito, and hindi ako pinabayad. May isa akong nabasa na pinabayad siya kasi yung suklay daw pinalinisan sa kanya and natanggal daw yung pearl, so pinabayad siya ngayon ng 300 Hong Kong dollar. Tapos pa yung isang pinano sa kanya na nagbayad siya ng 600 vacuum. And then next is yung sasakyan, may binubuhat daw siya, sobrang bigat daw, nasagi daw niya yung gilid ng sasakyan. Ngayon nagpa-compute daw yung amo in 20,000 Hong Kong dollar yung gagastusin daw sa pagpapaayos ng sasakyan. So sa kanya parang nanahimik na lang daw siya, pero diba sobra naman na yun, napakaano na ng amo niya, parang na. So ako wala pa, puro grabe. Kita nyo ba yung ayan, yung lagas ng buhok, partida hindi pa ako nagsusuklay, siyam na buwan or 10 buwan na akong hindi nagsusuklay, pero maraming pa ring lagas. And then tingnan nyo, makikita nyo ba? So ano pa yung maganda dito sa amo ko, as long as tapos ko na yung trabaho ko, wala na akong gagawin, pwede na akong maligo, hayaan ko lang sila dyan. And also sa pagkain naman, natatakot ako dati na magsaing kasi akala ko magagalit siya, pero wala naman pala. Kahit anong ginagawa ko sa kusina, kinukuha ko pa nga niya yung tuyo niya, kasi may tuyo siya na maliit, hindi niya naman niluluto. So kinukuha ko yun kasi minsan namimiss ko kumain ng tuyo, kinukuha ko and then niluluto ko, kinakain ko, wala naman siyang complain. And minsan pag nagluluto ako ng ulam nila, pag gusto ko yung ulam, tumitikim-tikim din ako, partida meron pang mata doon sa gilid nakatingin, so wala akong pakialam. And hindi ko pa nakita yung amo ko na nagalit talaga na sinigawan ako. And yung lalaki, minsan talaga hindi pa ako niya napagalitan, hindi pa talaga kahit isang beses. Hindi ko man lang yan siya nakitang nagalit talaga sa amo ko. Nagsigawan yan sila nung una kasi nga pinapahiya ng amo kong babae yung amo kong lalaki, kasi sobrang
nagsiselos pa siya nung time na yun. So, pinapahiya niya sa harapan ko hanggang sa hindi na natiis ng lalaki. Ano ba yun? Lumaban siya or nag-away silang dalawa, nakakahiya, nagsisigawan sila and hindi kumain yung babae pagkatapos. Pero simula no, naka-adjust na kami pareho, wala nang selos, and then ano na din, hindi na sila stress sa buhay kasi nga marunong na ako sa gawaing bahay, sa pagluluto, hindi na ako kailangan i-guide ng amo ko. So ayun, nakakapaglaro na sila, nagkukwentuhan, nagtatawanan. Dati hindi ganyan. So adjustment pa talaga, and kasi napapagod din yung amo kong babae. Syempre siya na mamalengke araw-araw, and then tuturuan niya pa ako kung paano magluto. And nung time na yun is yung alis ng bata alas 7 din, and then yung uwi alas 7 din ng gabi, araw-araw yan. Kaya grabe din yung pagod ng amo kong babae, halos buong araw na siyang sa labas, ako lang mag-isa dito nun. Kaya naintindihan ko rin na napapagod siya. Thankful ako sa kanila. Kung papipiliin uli ako ng amo, sila at sila pa din yung pipiliin ko. And then yung ano pala, kapatid ng amo kong babae, yung katulong nun, nag-break na siya ng contract, and then tinanong ko siya kung ano yung ano niya, mental health daw. And kasi nga nakadepende din sa circle of friends mo. Kapag yung circle of friends mo puro pala inom, puro stress sa buhay, wala ka ring mapapala. So hindi siya umuwi uli. Day off niya ng linggo, linggo ng gabi hindi siya umuwi. Lunes na ng alas 10 ng umaga siya umuwi. And tinext siya ng amo, kamusta, ba't ka hindi umuwi? Sabi niya mag-break na daw siya ng contract. Sabi ng amo, pwede ka ba umuwi muna, mag-usap tayo? So ngayon nag-usap sila, tapos antayin niya lang yung kapalit niya na katulong, and then uwi na siya sa July daw. Magsisisi siya niyan. Sabi ko sa kanya, hindi ka na makakabalik dito, mahirapan ka. Sabi niya hindi naman na daw siya babalik dito, and gusto niya lang daw maging factory worker sa Taiwan. Ayun yung sabi niya. So choice niya yan, bahala siya. Pero kasi nandito na siya so parang wala din siyang napundar. Ayun, puro kasi siya inom, halos kada day off niya nagwa-wine sila, nagbabar. So doon na pupunta yung ano niya. Kaya piliin nyo din yung maging circle of friends nyo, yung dapat hindi kayo ipapahamak and hindi kayo dadalhin sa, alam nyo yun, sa lugar kung saan na mahihirapan kayong umalis. Ayan. And parang feeling ko meron siyang boyfriend, and nag-break ata sila kasi yung kaibigan ko, may GC sila ng mga driver dito sa Hong Kong, yung target nila kasi nga maraming jowa yan dito, yung mga driver sa Hong Kong. So lahat ng mga jowa ng driver sa GC nandun, and then lapagan sila ngayon kung sino yung jowa, and siya, yung helper na yon is isa doon sa naging jowa ng driver, and proud na proud pa siya, nakabit siya. So siguro nung nakaraan kasi nagpo-post siya ng video na ayun, na shadow lang, na magkasama sila ng jowa niya dito sa Hong Kong, and then nag-holding hands, nagkikiss, pero shadow lang. Para ngayon wala na, siguro nag-break, kaya siguro sinasabi niya sa akin na mental health stress na daw siya. So, wala kang makukuha, mabait din yung amo niya, pero yun lang, mas bumait pa yung amo ko nung naano niya, kasi parang kinumpare niya kami ng mga katulong ako, and then yung yun, and then yung isa na doon sa matanda na katulong, and parang isip-isip ng amo ko, ako yung medyo matino, hindi niya lang alam. Nagpabalik na rin akong lumayas dito. So, mas naging mabait siya ngayon. Nagugulat ako, yung tinapay na binibili, tag-iisa lang yan parati. Ngayon tig-pack na, yung tig-4 na peraso yung isang pack. Halos 2 araw niya na yan ginagawa sa akin. So na-shock ako. And also okay naman yung amo ko, hindi siya katulad dati na parang kung mga pagkain ko, magugulat ako. Halimbawa, kumakain na sila doon, tapos biglang pupunta siya sa kusina, kunwari may kukunin siya, tapos titignan niya lang kung ano yung pagkain ko. Ganyan siya dati, pero ngayon hindi na. And hindi pa ako nasigawan, hindi rin sila pala utos. Minsan siya na yung naglalagay ng ng bata kapag tatae, yan siya na, hindi na siya nag-uutos. So okay din yung ganun. Tapos pag nakikita niya minsan napagod ako, tinutulungan niya ako, tapos pinapadali niya yung trabaho, kasi yung parang pinaka-head dito sa bahay yung amo kong babae.
siya yung nasusunod. Ayan, kaya medyo sa kanya ako lumalapit and sa bata, kasi kahit anong gusto ng bata sinusunod nila. So nagayuma ko naman na yung bata. Ayan, so ayun lang guys, nadagdagan ko na lang to. Gusto ko sanang paanuhin pa to ba, kaso yung amo ko nandyan lang sa labas, hindi ko alam kung nakikinig siya, bahala siya dyan, hindi niya naman naiintindihan. Pero marunong na sila konti ng salita natin kasi tinatanong nila ako, and then natatandaan nila, hindi nila nakakalimutan, and minsan yun yung inaano nila na paraan para asarin ako. Ayan, so salamat sa panonood. Tagalog na lang yung sasabihin ko para hindi niya naintindihan. So ayun lang, salamat, bye bye.